Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa pagpapatuloy na aming Matchunurin Challenge, Day 4 na po at ito ng huling araw na magsasama-sama mga challengers dito sa St. Alexandra, Antipolo City. Sa araw na to, malalaman natin ang galing ng mga Matchunurin sa gawaing bahay gaya ng maglaba at magplansya. At makayanang-kaya nila ang mag-makeover ng babae. Kaya tumutok na sa programa kung saan kahit sino pwede maging bida. Punong-puno ng aksyon at drama, daig pa ang telenovela. Ito ang ang Matchunurin series ng Extra Challenge! Matapos ma-vote out si JV, di pa natulog ang mga boys. Nagkaroon muna kami ng maiksing boys talk. Dito na isa-isa nilang sinabi ang hinanakit nila kay JV. Mabigat sa saloobin eh. Ikaw, pag magtatrabaho ka at may mabigat na katrabaho, di ba hindi ka makakikis ng maganda. O ngayon, ito, ayos to. Kumbaga, ito yung chemistry. Funny nga eh. Si JV was talking to them na i-vote out ako. Ayokong nililitan ako eh. Kung ano yung nakikita ko sa performance sa mga kasama ko, yun ang sinasabi ko lang. Ano siya, aminado kami. Sobrang talento. Lahat ng talent nasa kanya eh, no? Kaya sabi namin, dapat ma-vote out. Hindi rin sila kumbinsido na maawain at naiyak si JV dahil sa mga bata sa ampunan. Kabaliktaran daw ito sa kanilang nakita. Nataawa ako sa mga bata. Nakita ko siya naging magbayad nung may camera. After nung wala ng camera, parang, di ba? Siyempre ako, may mga kapatid ako, magulit ako. Strict ako sa mga kapatid. Parang may magandang patunguhan, di ba? Muntik naman magkaroon ng tensyon nang umamin si Romel na binote out niya si Warlie. Okay na sana saktan mo ako. Di ba naganon kita kanina? Alam ko na pikong ka. Sabi ko, titirahin ako nito. Pag tira mo sa akin, uunahan na kita. Sabay tayong magtirahan. Eh hindi pala ako tinira mo. Unang challenge for the day, relay ang gagawin natin. Isa-isa, ang unang round, batya, walang naman. Pagdating dito, second round, batya with about 15 pounds na damit, bedsheet. Pagbalik ninyo, ito naman ang dadalhin nyo. Isang timba, puno-puno ng tubig, mga 25 pounds yan. Alright, orasan namin lahat. At ang mauna, Romel. Alam na namin na yun na yung talagang pang machong challenge. Kaya nung nakita namin maglalaba pala, talo na naman ka ako. Pambabae na naman to. Ito na si Romel. Ani mo yung malaking padel habang tumatakbo. And time. Okay. Dagdag 10 segundo sa bawat pulgada ng tubig na matatapon sa balde. Kalahating pulgada ang nabawas sa balde ni Romel. Ang kabuuan niyang oras, 1 minute 38 seconds. Paglapit naman sa gitna ng circle ang style ni Jeffrey. Cool na cool kahit tumatakbong mukhang labandera. Masakit. Masakit yung nakawit ako doon sa halaman. Kailangan kasi mas maliit yung iniikutan mo para mas mabilis. Kaya mas nag-close ako sa circle. 3/4 of an inch ang nabawas sa balde ni Jeff. 1 minute 24 seconds ang total running time. 1 minute, go! Mabilis ang umpisa ni Jonathan. Pero sa ikalawang ikot, malas. Hindi nakisama ang kanyang tuwalya at palagi itong nalalaglag.
Ano yung leg mo? Ano yung bato mo? Yan sa'yo. Magkakasin na kasi. Isang pulgada ang nabawas na tubig mula sa balde. Total time, 3 minutes 42 seconds. Pinagpawisan din kami sa ginawa namin. Mahirap rin yung ginawa namin. Pero mo, ilang pounds yun nasa kamay mo, sa ulo mo. Tapos yung isang weight nasa kamay mo. Wala kang balance eh. Touchdown! Okay, very good. Total time ni Gerard, 1 minute 29 seconds. Si Warley naman, 1 minute 47 seconds. At ang nanalo sa challenge nito, si Jeffrey. Humingi kami ng 5 shirts sa mga challengers at sadya namin itong dinumihan para kanilang labhan. Bibigyan namin kayo ng 5 minuto para linisin, labhan ang mga shirts na yan. Ang may pinakamalinis na shirt, ang may corresponding points. Okay? Palibhasa ay may asawa at mga anak na, mukhang sanay na sa paglaba itong si Romel at Gerard. Pero hindi nagpatalo ang binatang sila Warley, Jeff at Jonathan. Sige lang ng sige sa pagkuskus at pagpiga. Mali yung style ko eh. Dapat nilubluban ko muna ng tubig bago ko sinabon. Ginagawa ko kasi kapag madumi yung shirt, nilalabang ko muna siya sa water. After water, saka ako papalitan ng panibagong tubig. Tapos sasabunan ko na. Itong si Warley naman nagmistulang poso. Lahat nakibanlaw sa nakaipit na hose sa kanyang katawan. Sige nga, tingnan nga natin kung sino sa kanila ang may pinakamalinis na nalabhan. At ang nagwagi, ang kay Romel. Meron 10 minuto ang bawat challengers para magplansya. Paramihan sila na matatapos. Habang nakakadalawang damit na si Gerard, mukhang gustong kanirin ng husto ni Romel ang maong. At dito siya nagtagal. Kaya ako nagtagal sa pag gano'n. Gusto ko yung planchang-plancha siya. Yung ayoko naman makikita lukot. O, si Jeff at Jonathan naman ang magpapagalingan. At aba, mukhang sanay ng ating mga binata sa pagpaplansya. Itong si Jeff, nakakadalawa na. Cool na cool naman itong si Warley. Palibhasa ay wala siyang kasabay. Pwede. Pwede ka ng planchador. Sa challenge na ito, si Jeff ang pinakamanaming natapos. At in fairness, pulido talaga ang pagkaplansya. Sa ikatlong araw ng challenge, pinagbigyan namin ng hiling ng mga challengers na magkaroon ng isang physical contest. Ito daw talagang kanilang pinaghandaan nang sila'y sumali. Itong next challenge ninyo. Ang kailangan nyo gawin ay itulak ang kotseng ito mula dyan sa linang yan hanggang doon sa marker. Kita mo yung marker? Lalagyan namin ng... At para lalo pang maging exciting, 2 malalaking assistant cameraman ang sasakay. Nako, si Jonathan mukhang kinabahan. Napastretch bigla. Para sa akin, masyadong malaki yun. Compare mo dun sa mga kasama ko, talagang masculine eh. Ito namang si Romel nagpakitang gilas. Itutulak raw niya ang sasakyan ng walang sapatos. Sanay yan sa, sa pagtatapak. Lumalakad sa sa... Baga na may apoy. And go! Go, Romel! Iba talagang lakas ni Romel. Para lang siyang nagtutulak ng aparador. Yung kalaban namin, doble ng braso mo.
Paano ba naman ako malalaban na? Yung braso niya, hita ako eh. Tapos ganun ka lalaki, sakay. Nagbalot muna ng tuwalya sa baywang si Gerard bilang suporta sa kanyang likod. Ibang klase ang style ni Gerard. Binuhat muna ng sasakyan bago itinulak. Malalakas sa mga kalaban namin. Itong si Jeff, mukhang hindi patatalong. Go! Hinga! Nakakatulong din yung pagsigaw. Pag sumigaw ka, parang nailalabas mo yung talagang lakas mo. Wala tayong lakas niya, nagagaya niya sa patos. O Jonathan, ready ka na? And go! Go, Jonathan! Kaya! Come on! Yan! Nice! Nako, mukhang minalas na naman si Jonathan. Bigla siyang tumigil dahil akala niya finish line na. Pero hindi pa pala. Sige. Kailangan mo na umpisa mo lang. Nice one, Warley. Come on. Nice. Yung talagang pinakagusto ko, yung may puwersa. Kasi panlalaki na talaga yun eh. Yung mabibigat na binubuhat ko eh. Tapos, buti na lang nakatulog ako ng mga 6 hours. Kaya lahat ng puwersa ko naipon, kaya naging madali para sa akin. Ibang klaseng lakas ng ating mga challengers. Machong-macho talaga ang dating. At ang nanalo at pinakamabilis sa challenge na ito, si Gerard, na itinulak ang sasakyan sa loob ng 26 seconds. Machong-macho. Matapos ang mga nakakapagod na challenge, dinala namin ang mga machonurin sa isang salon at ipinakilala ang ilang sexy stars. Nandyan sila, hanapin nyo na lang kung sino sila. Wow! Abot hanggang tenga ang ngiti ng mga boys. Teka lang, hindi nyo sila date, kundi client dito sa Hair and Makeup Challenge. Susubukin kung may natatago kayong galing sa pag-i-style ng babae. Pero bago yan, sasampulan muna namin kayo kung paano. So we start with the foundation, yung medyo kakulay niya. Start with the forehead. Basta-basain nyo lang siya. Ayan. Very line. So, hanggang sa line lang ng lips. Pwede ganyan nyo na. Kung maiksi naman, pwede nyo nang gawa ng design. Okay, pwede nyo spread na gano'n. Okay, time starts now. Go! Naks, parang mga senior stylist kung makaasta. Seryosong seryoso. Pantay naman kaya yung mga ginagawa nyo. 4 minutes to go. Warley, ano ba yung nilalagay mo kay Maytong ko? Eyeshadow o black eye? Natapos ko na maayos, tapos nakangiti siya. Siguro, ewan ko bakit siya nakangiti. O kaya, baka siguro nagustuhan niya yung makeup ko, kaya siya nakangiti. First time ko lang nag-makeup ng babae eh. Kasi magandang babae, ganyan. Kaya, medyo kinakabahan kung baka ano nangyari. Ayun. Pero ando doon eh. Ginawa ko na yung mga gawa ko. Oh, Romel, kamusta ka na? Bakit parang tiklop ka kay Ida? Nasya ka kuro sa babae. Kasi ayaw niya pabura yung makeup niya. Paano ko makakagawa ng magandang makeup? Ayaw niyang pagulo yung buhok niya. Paano ko maaayos yung buhok niya? Ito naman sina Gerard at Jonathan, marunong umanggulo. Alam nila kung saan sila pupwesto para makuha ang itsurang kanilang gusto. Pinag-aralan ko agad yung mga tukod niya sa face, tapos yung ganun nung brush niya. Tapos yung system kung ano muna. Malaking tulong din yung model ko eh. Kasi maganda na, madaling ayusan eh.
Pagkatapos ng makeup ay bibigyan namin sila ng 5 minuto para ayusin ang buhok ng kanilang mga models. Yung hair, 5 minutes lang Gerard, hindi ka naman galit sa spray net, ano? Itong si Warlie, buhok ni May Tongko ay mukhang hindi niya carry. Samantalang abalang-abalang iba sa kanilang peacock hairstyle. O, di ba? Yung tinuro sa amin nung nag-distract na gano'n yung gawin, ginawa ko, tsaka medyo nilagyan ko ng arte. Okay, Machunurin, hands up. Your time is over. No more ihip. Okay, we'll see. Tingnan nga natin kung may nabago sa itsura ng mga models ninyo. Okay, pasado ang gawa ni na Jonathan, Gerard at Jeff sa challenge na ito. Abangan bukas ang hamon. Kayanin kaya i-makeover ng mga machunurin ang mga nagagandahang sexy stars. Ang tanong, matuwa kaya o maiyak ang mga mi-makeover sa naging resulta? Abangan niyo yan. Masakla pa nangyari sa buhay ko. Bakit? Hindi siya makulay. Laban kayo sa forma nila? Pero teka, puro kamachohan at pagpapagwapo lang ba ang ating mga boys? Ang tanong, makasagot kaya sila? Sino ang tatanghaling Mr. Machunuri? Abangan bukas. What is the essence of being a woman? The essence of the woman is like roses. Tapos na nga mga challenges at bukas malalaman natin kung sino nga bang karapat-dapat na tawaging machunurin. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating programa dahil kailangan muna nilang sagutin ang tanong na, what is the essence of being a woman? May pagka-beauty pageant ang dating eh. Yes! Dahil dito sa Extra kahit sino pwede maging bida. Kaya kung sa tingin nyo kaya ninyong aming hamon, huwag nang palalampasin ang pagkakataon. Ako po si Paolo Bediones. Magkita-kita tayo muli bukas pagkatapos ng front page. Ako po si Miriam Kiambao. Kami mga kapuso dito sa GMA at ito ang Machunurin series ng Extra Challenge!